Hapon na nang makarating kami sa koridor. Makulimlim pa rin ang langit at may mahinang ambon. Nakatulog kami pareha sa ferry. Dala na rin siguro ng pagod sa biyahe at sa ginawa namin kanina. Malamig ang hangin sumalubong sa amin sa isla. Sariwa at amoy probinsya kahit alam mong malapit ka pa rin sa Maynila. Dumaong ang ferry at kasama ang iilang pasahero ng huling biyahe papunta sa isla, bumaba kami at sinalubong ng replika ng trambya na siyang maghahatid sa amin sa nag-iisang hotel doon, ang Corregidor Inn. Magkatabi kami ni Maxine sa tram. Backpack lang niya ang dala namin at isang paper bag ng mga napamili kong damit para sa 2 gabing pamamalagi namin dito sa isla. Hindi pa man kami nakakapaglibot ay kita na agad namin ang ganda ng lugar. Karamihan ng lupa ay natatakpan ng damo at ng matatayog na puno. Walang ingay ng sasakyan at walang masyadong tao na palakad-lakad sa gilid ng kalsada. May ilang mga guardhouse na nadaanan namin. Nagpapaalala ng nakaraang humubog sa makasaysayang isla. Unang beses naming parehas na makarating dito sa koridor at kita sa mga mata ni Maxine ang excitement. Palingalinga siya at para bang hindi mapakali sa bagong tanawing nakapaligid sa amin. Napatitig ako sa kanya. Ngayon lang kasi ako nabigyan ng pagkakataon na mamasdan siya ng malapitan nang walang ibang iniisip. Hindi nagmamadali at walang halong kamunduhan. Tinatangay ng hangin ang kanyang manipis na buhok, kaya't nabilitan siyang gawing headband ang dala niyang puting panyo na lalong nagpaaliwalas ng kanyang muka. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Thank you. Ngumiti lang ako at lumingin muli sa labas ng tram. Natalaw ko na ang Corregidor Inn na magsisilbing tuluyan namin sa 2 gabing pamamalagi namin dito. Makaluma ang itsura ng lugar, nabagyo naman sa karakter ng buong isla. Pula ang malatisang bubong nito at puti ang dingding. Sa unang tingin ay aakalain mong lumang dormitoryo noong panahon ng Kastila. Malalaki ang bintana nito, ngunit alam mong malaki na rin ang nabago dahil sa mga air conditioning unit na nakalagay sa mga to. Pataas ang kalsadang tinatahak ng aming sasakyan papunta sa entrada ng hotel. Kapansin-pansin ang mga halamang nakapaligid dito na nakatanim sa mga plant box na yari sa malalaking bato. Una akong bumaba ng tram. Dala ko ang backpack at ang paper bag. Inalalayan ko sa pagbaba si Maxine. 2 babae ang sumalubong sa amin at bumati. Dire-diretso kami papanik sa front desk ng Inn. Sinundan namin ang mga kapwa turista na kasabay namin sa tram. Si Maxine ang nag-check-in at nakipag-usap sa reception. Nakatayo lang ako sa lobby at pinagmasdan ang ganda ng lugar. Makintabang sahig na gawa sa kahoy at ang mga dingding ay napapalamutian ng iba't ibang larawan mula sa mayamang kasaysayan ng lugar. Kaunti lang ang mga tao. Mukhang karamihan ay day tour lang at hindi mag-overnight. Lumapit sa akin si Maxine. Room is ready. Kaso wala na raw guided tour ngayon eh. Bukas na raw ang next schedule. Okay lang. Sa Lunes pa naman ang uwi natin eh. Mas okay nga makapagpahinga muna tayo, ang sabi ko. Pumasok kami sa aming kwarto na nasa parehas na palapag ng lobby. Maliit lang, may isang kama na pangdalawahan, TV at CR. Hindi naman kami nag-expect ng kahit na ano, dahil libre naman lahat to at maganda pa rin naman kahit maliit. Humiga agad si Maxine habang nilapag ko sa loob ng isang cabinet ang mga dala namin. Ang bilis ng oras, 4 PM na agad. Gutom na ako? Ano, merienda tayo? Wika ni Maxine. O sige, maghihilamos lang ako. Lagkit ang mukha ko eh. Tumayo siya agad ng kama at hinawakan ako sa braso.
Ang arte mo. Di ka na. Mamaya ka na maghilamos. Nakangiti siya sa akin kaya wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod. Kung di ka lang maganda eh. Naku, biro ko habang sinasara ang pinto ng kwarto. Nagtanong kami sa reception kung saan may pwedeng makainan ng merienda at nagtungo kami roon. Open air ang dining area. Isang malaking terrace ng hotel na may mga mesa at upuan. May ilang mga tao, pamilya, couple, barkada. Naupo kami sa pinakasulok na mesa kung saan tanaw na tanaw ang dagat na nakapaligid sa isla. Umorder kami ng pagkain sa lumapit na waiter. Malaki ba tong island? Tanong ni Maxine. Hindi naman. Mga 5 square kilometers. Sabi ko. Anong lugar yun? Sabay turo niya sa malayo. Hindi ko sure kung Bataan o Cavite. Nilapag ng waiter ang kape at tinapay na binili ni Maxine sa mesa. Bakit Corregidor? Ha? Sponsor ng Quizby yung company na nagmamanage nitong resort. So yan yung grand prize. I mean, bakit Corregidor yung name ng island? Natawa kami parehas. Bukas pa yung guided tour, di ba? Pabiro kong sagot. Apatan ang upuan ng mesa at pinili naming maupo na magkatapat. Iniwan naming bakante ang maupuan sa gilid namin. Uminom siya ng kape bago nagsalita. Oo, masama bang magtanong? Ang sungit mo? Tatanda ka agad yan. Wika niya. Spanish term kasi ang Corregidor, sabi ko. Ha? Di ba World War II ito sikat? Panahon ng Amerikano tsaka Hapon? Yes, pero panahon pa lang ng Kastila, ginamit na nila tong island na to para i-check yung mga papeles ng mga barko na papasok sa Manila Bay. Kaya nga Corregidor, ibig sabihin, to correct or check. Wow! Sabi ni Maxine. Mula sa pagkakasandal ay umayos siya ng upo. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa. Pinagdikit ang kanyang mga palad at pinatong dito ang kanyang maamong muka. Parang bata na naghihintay sa susunod na kwento. Suot pa rin niya ang headband na panyo kaya't kitang-kita ang kanyang buong muka. So, paano nagkaroon ng mga Amerikano dito? Tanong niya. Strategy kasi to, dahil nga parang gate siya papasok sa Maynila Bay. So, ginawa tong stronghold ng Amerika nung sila naman ang sumakap sa atin. Yung mga sundalong Amerikano, tinawag nila to The Rock. Tapos, yung mga sundalong Kano ang nag-develop nitong island. Nilagyan nila ng ospital, school, barak, sinahan at kung ano-ano pa. Tapos, nasira to nung sinakop ng Japan ang Pilipinas noong 1942. Oh, kaya ba puro ruins na lang? Oo, lahat ng building dito nasira. Walang kahit isa na natirang buo. Grabe pala, no? Naglaban pa ulit kasi dito. Kasi diba 1942, natalo ng Japan ang Amerika. Nakontrol nila ang Corregidor. Pero noong 1945, binawi ng Amerika ang isla mula sa mga Hapon. Uminom ako ng kape. Tumingin sa magandang view ng dagat at bumaling ulit ang tingin sa magandang muka na nakaharap sa akin. Nox, dami mong alam ah. First time mo ba talaga dito? Tanong niya. Oo naman. Ngayon lang ako nakapunta dito. Lahat ng sinabi ko sa'yo, nabasa ko lang sa libro. So, mahilig ka sa history? Yup. Talaga? Eh bakit ka napunta sa engineering? Yun lang ang pwede sa scholarship ko eh. Engineering or sciences. Or tambay habang buhay. Nagkatawanan ulit kami. Nagtama ang tingin naming dalawa at sa unang pagkakataon, hinayaan naming magkatitigan ang aming mga mata. Unti-unting nawala ang tawa at nagingiti. Para bang parehas kaming naghihintay na may magsalita. Para bang parehas kaming naghihintay kung saan pa makakarating ang kwentuhan namin. Lumapit sa amin ang waiter at nagtanong kung maaari ba kaming lumipat ng mesa. Nasa likod niya ang isang matandang lalaki.
nakaupo sa wheelchair at itinutulak ng isang staff ng restaurant. Puti ang manipis niyang buhok at hukot ang kanyang balikat. Kulubot ang kanyang balat. Payat ang kanyang pangangatawan na nababalot ang jacket na asul na nakapatong sa polo niyang puti. Mahaba ang kanyang binti. Siguro mga 6-footer din siya nung kabataan niya. Makintab ang balat niyang sapatos at may kinang na tela ang suot niyang pantalon. Yan kasi lagi niyang pwesto, sir, pag nandito siya. Marami namang bakanting upuan, ngunit ayaw na naming makipagtalo. Tatayo na sana kami ni ate nang magsalita ang matanda. Nagpakilala siya. Si Lolo Ben, parang Amerikano. It's okay, you don't have to leave. So please just sit if you don't mind. Wika ni Lolo Ben. Ngumiti siya sa amin ni Maxine. Hindi ko alam kung anong trip ng matandang to, pero wrong timing ang dating niya. Kung kailan ko naman ine-enjoy ang time namin na magkasama ni Maxine, tsaka naman siya darating. Iniwan siya ng restaurant stop at sinabing babalikan na lang siya matapos siyang kumain. Inilapag ng waiter ang tea at tinapay ng matanda at nagpaalam na rin tong umalis. Magkaharap kami ni ate sa apatang upuan at si Lolo Ben ay nasa kanan ko. Nakaharap siya sa dagat at umiinom ng tea. Ngumingiti siya sa tuwing magkakatinginan kami. Siyempre kami ni Maxine, hindi na masyadong nakapag-usap. Nakakailang kasi. It's good to see a couple enjoying the beauty of this island. Wika ni Lolo Ben. No, Lolo, we're not a couple. Hindi pa tapos ni Maxine ang sasabihin ay sumagot na si Lolo Ben. I am old enough to know one when I see one young lady. By the way, Lolo, lagi po ba kayo dito? Tanong ni Maxine. Iniba agad nito ang topic. Not really. I visit once a month. Tuloy ang matanda sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng tea. Kami naman, paubos na ang tinapay at kape. Tahimik lang ako at di naman kasi ako pala kuwento sa mga tao ngayon ko lang nakilala. Wow, ang dalas niyo po dito? Kami nga po ngayon lang kami nakarating dito eh. I love this place. I really do. Fresh air, quiet, and reminds me a lot of my time here as a soldier. Wika ni Lolo Ben. Wow, hindi ko inakala na sundalo pala siya. Naiba bigla ang mood ko. Ginanahan akong makinig sa mga kwento niya. They say wounded soldiers are the bravest. I was just serving my country and in turn, your land. So, nasugatan din po kayo noon? Tanong ni Maxine. Yes, I was once hit by rocks coming from the explosion from the bombs. Tinuro niya ang kanyang balikat. Oh, buti di po kayo napuruhan. Tanong ko naman. I was wounded, but Gloria took care of me. Sino po? Gloria. She was a nurse. I still remember vividly up until today her beautiful face, her smile, and how she makes me feel okay even without saying a word. Iba talaga pag sundalo? We spent almost our free time together. Uy, si Lolo nag-e-emote? Sumimangot ako kay Maxine. Sign na huwag niyang asarin ng matanda. Malayo pa rin ang tingin nito at halatang galing sa malalim na alaala ang kanyang kwento. Sorry naman. Sagot ni ate sa akin pero pabulong. Saan na po pala si Lolo Gloria, Lolo? Kasama niyo po ba siya dito? Tanong ni ate. Gloria is always with me, in my heart and in my mind. Wala na po siya. Sorry to hear that po, Lolo, sabi ko. The most intense battle here in Corregidor happened from May 5 to May 6. It was nearly a month since I came here for shelter. The days leading to the fall of the island were hell. On the 3rd of May, we received information that the strongest attack will happen in 48 hours. The generals, they sent the nurses and other wounded soldiers to Cavite through a boat on the dawn of the 4th of May. They knew the island was about to fall, and we should at least save some. That was the last time I saw Gloria.
Kita na ang luha na nasa gilid ng mata ni Lolo Ben. You never saw her after po? Nakita ko rin si Maxine na maluha-luha na rin sa kwento ni Lolo. Sinubukan kong paagaanin ang timpla ng usapan. Lolo, ang pogi niyong yan, sigurado nakapag-asawa kayo kahit hindi si Gloria. Tanong ko. No. In fact, I stayed here in the Philippines hoping that one day we will meet again. Hindi po kayo nag-asawa? What for? If it's not Gloria, then what for? Para po may kasama kayo sa buhay. You don't love for the sake of being with someone. Kumagat siya ng tinapay at pinunasan ng luha na nasa gilid ng mga mata niya. Nakatingin lang kami ni Maxine at naghihintay ng susunod niyang sasabihin. You love because you found that piece of your soul in her. And from that moment you knew that it's indeed love. You just want the rest of your life together. To start at that very moment. I felt that with Gloria. I knew I found that piece of me in her. Hindi kami nakapagsalita ni Maxine. That's why you guys are lucky. Because you have each other. Gloria and I spent less than a month together. I failed to make the most out of it. If I only knew, I could have spent all those days with her showing her how much I love her. Napansin kong pinunasin ni Maxine ang luha sa mga mata niya. Si Lolo naman, hindi na napigilan ang pagtulo ng mga luha niya. Dumidilim na. Hindi ko alam kung dahil uulan o talagang gumagabi na. Kinain na kami ng mga kwento ni Lolo Ben. Isang malungkot na love story, pero marami akong natutunan. Tumingin siya sa amin ni Maxine. Daan-daan niyang pinatong ang mga kamay niya sa mesa. Never make the same mistakes I did. If you found love, keep it. Hold on to it. No matter what the cost, never care about what the world would say. Because you found your world in each other. Dumating pa maya-maya ang restaurant staff kasama ang caregiver ni Lolo. Oras na raw ng pag-inom niya ng gamot. Nagpaalam sa amin si Lolo Ben. Nagulat kami ni Maxine sa mga nangyari at nagdesisyon na bumalik na sa kwarto at magpa-room service na lang ng hapunan. Matapos kong maligo ay nakita kong nakahiga si Maxine sa kama. Nanunood ng TV na nasa kanyang paanan. Nabusog ka ba sa dinner? Parang konti nakain mo, tanong niya. Busog naman, may sarap yung sabaw. Tatawag ako sa front desk, hihingi ako ng extra blanket para dyan ako sa lapag mahihiga. Ano? Ang lapad ng kama eh. Tabi na lang tayo. Besides, ano pa bang gagawin mo sa akin na hindi ko papayagan? Nakangiti siyang umayos, tangiga at inimbitahan akong tumabi na sa kanya. Thank you ha. Saan? Tanong ko. Sa experience na to. Hindi lapad ang pagkakahiga namin dahil nga nanunood pa kami ng TV. Medyo mataas ang unan kaya halos nakasandal na ang ulo ko sa headboard ng kama. Si Maxine naman dahil maliit hanggang balikat ko lang ang ulo. Ang sadong story ni Lolo, no? Wika ni Maxine. Well, nangyayari talaga yung mga ganun. Kung ikaw yun, would you rather go with a girl or magpapaiwan ka dito for your duty? Mahirap na desisyon yun. But I think I would go with a girl. Ikaw? Ang tagal sumagot ni Maxine. Hinayaan ko lang. Mamaya-maya pa, napansin ko ang pagbigat ng ulo niya sa balikat ko. Sinilip ko ang maamo niyang mukha. Nakatulog na pala. Napagod siguro. Masaya ang naging guided tour namin ng sumunod na umaga. Para sa isang katulad kong history geek, ang dami kong natutunan at mas naging interesado ako na mag-aral tungkol sa World War II. Makulimlim pa rin ang langit. May konting ambon, pero sabi sa TV kaninang umaga, baka daw umulan ngayon sa Metro Manila. Ewan ko kung matadamay kami. Bumalik kami sa kwarto after lunch para magpahinga sandali. Tuwang-tuwa si Maxine sa mga kuha niya sa dala naming digicam. Pero wala tayong picture na magkasama Byron.
sino naman kukuha sa atin? Nakaupo ako noon sa kama at nakatalikod sa kanya. Bigla siyang pumasan sa akin. Inunat ang kanyang kamay na may hawak ng kamera at kumuha ng picture. O, kita mo? Sakto. Galing ko, no? Pinakita niya sa akin ang picture. Magkadikit ang mukha namin at nakabalot ang braso niya sa leeg at balikat ko. Nakangiti kaming parehas. Cute nga. Labas tayo. Maganda dun sa may garden. Malapit lang dito. Sige na. Hindi naman mainit, oh. Sige. Sabi mo eh. Tahimik ang paligid sa isa sa maraming garden sa isla. Tanawang dagat at luntian ang damong pumabalot sa lupa. May ilang mga puno at may mga upuan sa gilid. Walang masyadong tao. Karamihan siguro ng tourist ay nasa guided tour pa. Naupo ako sa isang bench malapit sa isang estatwa ng sundalong may hawak na baril at pang-araro. Ang corny mo naman, dito ka maupo, wika ni Maxine. Inaya niya ako na maupo sa ground mismo ng garden. Walang ganito sa Maynila. Sulitin na natin. Tumabi ako sa kanya. Parehas kaming nakaharap sa gawin ng dagat. Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Tanong niya. Hindi. Nakausap ko naman si nanay kahapon. Tsaka nag-text din ako dun sa barkada ko na may sari-sari store sa amin. Sabi ko ay dalan lagi ng almusal sila nanay at babayaran ko na lang pag-uwi ko. Alam mo, ang bait mo. Responsable. Tsaka may drive ka to improve yung buhay mo. Buhay namin ng pamilya ko, ate. Lahat ng pangarap ko kasama sila. Gusto kong maging magaling na engineer. Magkatrabaho ng maganda, tapos mabigyan ng magandang buhay yung nanay at tatay ko, tsaka yung magiging pamilya ko. Yan yung sinayang ni Jay nung maghiwalay kayo. Makakahanap din ng iba yun na mas okay kesa sa akin. Ikaw ate, anong pangarap mo? Tanong ko. Of course, gusto kong maging successful sa karir ko. The world gave me a ton of pressure. Yan yung mahirap pag marami kang academic awards. Akala nila, kaya mo lahat. Matalino si Maxine. Laging top of her class mula elementary hanggang college. May bahagyang ambon kaming naramdaman, pero hindi naman ganun kalakas, kaya hindi kami natinag sa kinauupuan namin. Gusto ko ring magkapamilya syempre, pag nakita ko na yung para sa akin, or pag nakita na niya ako. Makikita mo din yan ate. Hindi ka naman mahirap mahalin eh. You're sweet. May sense ka usap. Tsaka, nakita ko naman kung paano mo alagaan si Jane. You care for the people you love. And that makes you a person that is so easy to fall in love with. Sus, may nangyari nga sa atin habang kayo ni Jane. Paano mo naman nasabing mabuti akong ate? One action does not define who you are. Nakita ko kung paano mo inalagaan si Jane. Nakikita ko kung gaano mo siya kamahal. Ako ang dapat sisihin kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Medyo lumalakas ang ambon, ngunit mas importante ang pinag-uusapan namin kaya hindi halos namin to napansin. Bakit kasi ang komplikado, di ba? Tumingin ako sa kanya. Do you think, in an alternate universe, where everything else is ideal, at kung ako kaya ang una mong nakilala kaysa kay Jane, meron kayang tayo ngayon? Patuloy ang paglakas ng ulan. Ngunit huli na para paalisin kami sa kinauupuan namin. Malalim na ang usapan at may mga salita ng matagal-tagal nang itinatago na dapat nang bitawan. Inilapad ko ang mukha ko sa kanya at pinunasan ng kamay ko ang basa niyang mukha. I love you, no matter what universe we are in. Kusa nang naglapat ang aming mga labi. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang pagdaloy ng kuryente sa aming katawan, dala ng unang halik. First kiss. Napapikit siya at idinikit ang noo niya sa akin. I love you, Byron. Hindi na ako sumagot at hinilikan ko siya ulit. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Hinawakan niya ako sa mukha at lalo pang idiniin ang labi niya sa akin.
Napatumba ako sa damuhan at sumunod siyang sumamba sa akin. Hindi pa rin naglalayo ang aming mga labi at unti-unti kaming nagiging agresibo sa isa't isa. Nakarinig kami ng busina ng tram at bigla siyang kumala sa akin at hinanap kung saan yun ang gagaling. Napangiti ako. O bakit ka nakangiti? Wala talagang tatalo sa first kiss, no? Yes, and this one is epic. Balik na tayo sa kwarto? Sabi ko. Umakbay ako sa kanya habang naglalakad kami sa ilalim ng ulan. Hindi naman ako napahiya sa pag-akbay at inilagay niya ang kanyang kamay sa aking bewang.